atong pag-anhi, ang atong pag-anhi, isa sa mga ebidensya nga mas gipalabi gid nato ang Ginoo kaysa sa atong kaugalingon. Amen. Okay. Sakripisyo na gani ang pag-anhi sa simbahan. Samot ng sakripisyo kung ulan-ulan pag yun. No? Say, samot na ron nga mga bulan sa previous naman sa month of August. Magkaanan yun kung grabe nga mga challenges ang bulan sa August. So, alang sa mga nakalabang, ang sunod nga bulan, This month of no, bulan sa September, enjoy na po ron kay di ba inig magtanong kano sa aman ang pinaka panahon nga lisod kayo pitos panahon ba sa ating tanong hapit na mag-harvest. ha? Hapit. Di ba kanang hapit nating harvest no? Kanang gitawag nila og ting bitay og iring no? Bitayo na ang iring kay basin unya og mao pagay mo sungkab sa sudan nga nabilin balaw ta titiyog kay naghulat sa harvest. But after sa pinaka ngit-ngit nga kahimtang sa itong kinabuhi, will be The darkest. after the darkest hours, sa pinaka-darkest Of the hour night. is musilang ang adlaw. Amen. Kung sa season pa na sa ting tanong, paghuman sa pinaka-pitos nga kahimtang sa atong kinabuhi will be the season of harvest. Pero igsoon, kining harvest, dili ni magsilbi o maglingkod-lingkod lang. Ngayon mo tapat, kining harvest, Beginning harvest. trabahoon gihapon. Kaya naman, ang harbisonon ba dito sa imong uma? Muadto ra dito sa imuhang budiga? Ha? Maghulat ba ka dito sa imong budiga? Di ba dili, no? Ikaw nga mag-uuma, at tuon nimo imong uma, pag-human harbiso nimo ang mga bunga o imong pasanon hakuton butang nimo sa imong buos. Amen. Unya ibulat pag ina nimo. No, magiok bulat, guman bulat, lubkon o ipagaling usa pa ka maka tilaw, inig maluto na, makakaon na, mabusog na, makaingon na ka, inigdug abi mo. Salamat sa Diyos. Gracias sa Diyos. Di ba? Usa pa ta makapasalamat pag nakakaon na, no? Na-enjoy na. So, expect a season of harvest for this month of September. Amen. Yeah, duol na po ang Rosh Hashanah. Saan ang Rosh Hashanah, Pastor? Nasa Hebrew calendar, that will be the new year. May bagong tuig alang sa Hebrew calendar. And that is mga October, ang celebration will be October 2 to 4. So, mga celebration sa Rosh Hashanah. So, abangan ang susunod na kabanata. Because every time na naay mga seasons, naay mga panghitabo dito sa Israel, is naapod siya manifestation sa ato akong kinabuhi. Because we are spiritual Israelites. Sa Amen. diha nga nahiusa ta diha ni Kristo, nahimo ta nga espirituhanon nga kaliwat ni Abraham. Therefore, we are spiritual Israelites. Dili na pinaagi sa physical birth, but pinaagi sa new birth, bagong pagkatawo or being born again diha ni Ginoong Hesus, no? Pagkatawo pag-usap diha ni Jesus. So karon atong pagaisgutan ang sumpay sa ato ang gipamimati nga mensahe last Sunday. Kinsay nakahinumdum sa atong topic last Sunday? Atong gisgutan atong Domingo is about spiritual maturity. And sa diha nga ang usa ka Kristohanon will be lead into spiritual maturity sama sa tanom, sama sa kahoy, basta gani muhamtong na unsay sunod? Mamunga. So karon nga kabuntagon magahisgot kita about spiritual fruit o espirituhanon nga bunga. And kung maghisgot na gani ta og bunga, very common nato nga hisgutan
kining naa sa John chapter 15 verse 16. Diba ang siya giingon diha, ingon si Jesus, dili kamo mo'y nagpili kanako, apan ako mo'y nagpili kaninyo, aron kamo maga pamunga o bunga nga mulungtad. Diba? Muna, very common. One of the reason nga nung gitawag ta sa Ginoo, nga nung gipili ta sa Ginoo is to bear fruit. Amen. Pero atong natawron how to bear fruit. So, sa paagi nga magapamunga o atong isgutan, mga kamatuoran about the spiritual fruit. O sa unsa ning paagi nga mugula sa atong kinabuhi. When it comes to fruit, bearing fruit, sama sa kahoy, ang pagpamunga comes naturally. Hinay mo tapat, ang pagpamunga comes naturally. Muabot na siya, natural gid nang mamunga. Once na ang sa kakahoy, hamtong na, mamunga gid na siya. And it comes to season. And sometimes, pag tambok gani ang yuta, very productive ang yuta, tapos na ay continuous nga flow sa tubig, na ilagay sa tubig, it will bear fruit in seasons. Pag gani sa Bible, atong maisgutan na uniya, that mamunga every month. Grabe, kada bulan mamunga. No, kung naman kay punuan sa mangga, atong expectation, every year, mamunga, kas-a, kaduha. So sa isa katuig, kas-a, kaduha lang mo harvest. So kanindutan na nun, kada bulan mo harvest. No? So atong nang lantawon, ngano na siya. So atong balikod, bearing fruit, ang pagpamunga is natural. Natural. O dili siya gitawag og extraordinary. It is natural. Dili kita maoy mo exert of effort to bear fruit, but it is God pinaagi sa iyahang mga balaod nga gihatag sa kalibutan. Na gitawag nato the law of nature, the law of sowing and reaping. Dili gid na siya mawala. Even ang mga gitawag og unbelievers, na ay mga tao nga dili magtotoo sa Ginoo, they enjoy the law of sowing and reaping. Unsa man ang law of sowing and reaping? Kung sa imong gitanong, mao ang imong anihon. Mutanong ka og santol, muani kag santol. Mutanong kag mangga, muani kag mangga. Mutanong kag humay, muani kag humay. Imposible mutanong kag humay, mangani kag mais. Di ba? Unsa ang imong gitanong, mao gyud ang imong anihon. And everyone, matag usa, tanang tao sa kalibutan, nag-enjoy ni anak nga balaod, apil na law nga gihatag sa Ginoo sa kalibutan. Kung anong gitawag pa na siya law, tungod kay wala magid nay pagkausap. Mao gyud na siya ang may tabo. Pero sa kinabuhi nga Kristohanon, when it comes to physical fruit man God, dali ra kay natong masabtan. But how about spiritual fruit? Mag-isgot ang espirituhanon nga bunga, that is something nga dili natong makita pinaagi sa atong kaugalingong mga mata, but it will manifest. Amen. Ang mga espirituhanon nga bunga, dili nato makita sa itong literal nga atong mga mata. Pero ang espirituhanon nga bunga, mag-manifest. O naagyoy gitawag manifestation o pagpadayag. Ang espirituhanon nga bunga, mugimaw gyud og makita sa kinabuhi sa Kristohanon. Now, karon natong ablihan tong Bible in Romans chapter 7, verse 4. Actually, kini nga mao nga verse, kung atong basahon sa Bisaya, o sa katong naay ang pulong sa Diyos translation, katong kanang kukoy nga translation, naa siya'y word nga akong ipangita na wala dito, pero sige lang, basahon gyapon nato sa Bisaya nga translation. Roma City 4. Iyan diri, kamu usab ingon, kamu usab mga igsuon, patay na sa balaod, kay bahin man kamo sa lawas ni Kristo. Karon iya na kamo ni Kristo nga gibanhaw,
aron magkinabuhi kita nga mapuslanon alang sa Dios. So diha nga mga translation, instead nga word nga bearing fruit or to be fruitful, ang nahitabo diha, ang iyahang gigamit is magmapuslanon. Okay. Pero kung ato ta sa iyahang Greek nga translation, bilang pa nato sa interlinear nga Bible para makuha gid nato ang pinaka context niini. Siguro di man ta kasabot og Greek, pero ato lang i-point kung naa mo'y King James nga Bible, mabasa nimo dito, o sa NIV pod nga Bible naa pod mabasa. Kung sa King James nga translation, akong basahon, ingon siya, wherefore, my brethren, mga igsoon, ye are also become dead. Matod pa, namatay na kita to the law by the body of Christ. Pasabot, namatay na kita diha sa balaod tungod sa lawas ni Kristo. That ye should be married to another. Aron nga kita ikamityo sa uban. O sa English pa na, uban nga English translation, aron nga kita mapanag-iya sa uban. Another. So kinsa man na nga another. Even to him who is raised from the dead, ngadto kaniya nga nabanhaw gikan sa kamatayon, that we should bring forth fruit unto God. Aron nga kita magapamunga og bunga ngadto sa Dios. Kung sa Greek pa na siya, pag-ingon pa dito nga kay haimies intanto thete. Sama na siya. Also you have been put to death, patay kita, to nomo dia, to the law, through to somatos, to the body, to Kristo of Christ. So muna ingon ako nga, kay namatay na kita sa balaod tungod sa lawas ni Kristo. Pinaagi sa paghalad ni Jesus siya kinabuhi dito sa cross, we are dead from the law. Ato nang masaysay ron, ngano nga kinahanglan magkangpatiyong tali sa balaod. Unsa man na nga balaod? Kana nga balaod nga gisgutan diha, wala na siya naghisgot about the Mosaic law. Pag ingon sa pulong sa Ginoo nga patay na kamo sa balaod, wala na nagpasabot nga we are free from the Mosaic law. Katong mga balao dito sa Old Testament, the Ten Commandments, but kana kabalaod is the law of sin and death. Unsa man ang law of sin and death? Ang balaod sa kamatayon, sa sala o sa kamatayon, mao nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Once ang tao makahimo og kasalanan, naa siya ibayronod o ang iyahan bayad mao ang kamatayon. There is death. Managing sa Bible nga, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan. Apan tungod sa gugma ni Jesus, Roma 5:8, gipakita sa Dios iyang dakong gugma nga kanato that Jesus Christ, si Ginoong Hesus, nagpakamatay bisan sa atong pagkamakasasala. Sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Wala naghulat si Jesus nga mahimo usa kitang righteous, usa siya magpakamatay dito sa cross. But sa time nga naa pa ta sa kasalanan, nagapos pa ta sa kasalanan, nahagbong pa ta sa kasalanan, si Ginoong Hesus nagpakamatay alang kanato. That through His life offered dito sa cross, mahimong kita, mahimong gawas nun gikan sa sala. And only isa lang kapamaagi nga mahimong ang tao mapahigawas sa kasalanan. So sa paagi naman, nga ang tao mapahigawas sa kasalanan. Through death. Pinaagi sa kamatayon. This is for example, butang na to ka ng utang. Kung ang tao nangutang, nasa bayro nun. Kung di na niya mabayaran ng utang, nasa kaso. Depende sa iyahang nagsaad ba siya ngayong bayaran. So pwede ito na grounds niya nga pwede siya kasuhan. Kaya nagsaad sa kabayaran niya,
wa niya bayri. So naay mga grounds nga pwede pangitaan ka grounds nga makasuhan ka. Ingon sila, wala may napriso anang utang. Uy na. Nabibalaod ron nga katong mga small claims bitawag na. Na even maski gamay ra na siya nga utang, naghimo ka, nagpirma ka nga imong bayran niya, wa nimo tagda, wa nimo bayran, pwede siya mahimong grounds nga pwede ka dakpon. And sa dihaan mo sa katao na ay utang, di ka bayad, pag moabot niya ang kamatayon, Quits. maningil ba ang giutangan dito sa minteryo? Pasipaon dito iyang puntyon. Hoy, bangon diya, bayad si mong utang. Dili. Di ba dili na? Ang maker. Isa na may gukdon. Ang maker. Ang kumaker na sa imo ang utang. Ikaw nga ngay utang, quits na. Bisan unsa nga klase nga sala nining kalibutan. Either criminal ka man, patiunon ka man sa katilingban, wanted ka dead or alive. When you die, sa dihang namatay na ka, the law is powerless over you. Sa dihang mabalaan nga, ay si Kwan, ay kanisya, criminal, grabe ka, notorious criminal. But when that notorious criminal dies, pangitaon pa ba siya? Pangitaon pa ba siya sa mga pulis? Pangitaon pa ba siya sa mga military aron siya dakpon? Dili na. Because the law is not effective ngadto sa mga nangamatay na. That is why si Jesus nag-set siya example that through His life offered to the cross, nga imbis kita mo ay mamatay, siya mo ay nagpakamatay in place sa atong kinabuhi, aron ikaw mabuhi. O makahimong magawas no na, gikan sa balaod sa law of sin and death. O sa diha, gipahigawas na ka ni Jesus, pagdawat nimo ni Jesus, nadawat nimong kaluwasan, pero wala diha nag-end ang story sa imong kinabuhi. It doesn't end there. Wala nagpasot pagdawat nimo ni Jesus, humana ang tanan. No! Naapay sumpay. Samanto sumpay. Ngano kuno to nga kita nahimong namatay na sa balaod, pinaagi sa lawas ni Kristo. Dito sa Greek Bible, ingon siya diha, to ginestai himas hetero, to ek, nekron, egerthenti. Saan na yung ipang dito, pastor? Kasi may mo naman, nag-Latin as pastor. Greek to ang Bible. Dibasa lang ako, ang iyang English version is, to belong you to another, to the one out from the dead, having been raised. Manaingon nga, aron nga kita mahimong mapanag-iya kaniya nga nabanhaw gikan sa kamatayon. Muna si Jesus, nag-explain siya sa John chapter 3, verse 5, and chapter 3, verse 3, and verse 5. He explained diha that the only way to heaven is a new birth. O pagkatao pag-usab. Kinahanglan mo agay tao kamatayon ug mabuhi siya pag-usab diha sa Ginoo. Usa siya makasud sa gingharian sa langit. Usa ka mahimong citizen sa langit, you need to die first dinhi kalibutan na, and you must be born dito sa langit. Mo na siya ang reality or meaning sa pagka-born again. Ngadiin, namatay ta, dili man physically namatay ta niining kalibutan na, but we are dead to sin. Patay ta sa sala tungod sa gihimo ni Jesus dito sa cross. And nabuhi na pagbalik muna dito sa Roma 6:4 nga pinaagi sa bunyag, gilubong kita uban ni Kristo, unya pagkabanhaw niya nahiusap ta diha sa iyang pagkabanhaw, busa ang ayan na kita makinabuhi ug bag-ong kinabuhi. Amen. New life. So sa diha kita patay na sa sala, the power of the law of sin and death, wala na gahom na to. Unsa na may nagahom na to? Muna na yun, the law of the Spirit. Ang balaod na ni Kristo. So sa diha nga namatay kita sa sala, sa balaod, sa law of sin and death,
Nganong ipatay ta diha, pinaagi sa lawas ni Kristo aron kita mapanag-iya na niya nga nabanhaw gikan sa kamatayon. Isa man na nabanhaw gikan sa kamatayon. It is Jesus. For what reason? Hena karpophoresumen. So that we should bear fruit. To Theo. To God. Aron nga kita magapamunga og bunga ngadto sa Ginoo. So bearing fruit as a Christian, ang pagpamunga ingon nga Kristohanon wala nagpasabot nga mudato ka in terms of finances. Ang pagpamunga ingon nga Kristohanon wala nagpasabot nga mahimo kang ilado sa kalibutan, mahimo kang sikat. Ang pagpamunga ingon nga Kristohanon wala nagpasabot nga mahimo kang adunahan nga daghan kang mga propiedad madako kanini kalibutan. Doesn't mean that way. Wala nagpasabot niya na. But we bear fruit to God. Ngadto sa Dios. So unsa naman lang di ay ta pastor dinhi kalibutan na. Usahay man gud malimtan nato that what is happening in the spiritual realm will manifest in the physical realm. Kung unsa ang ginahimo sa Dios sa atong kinabuhi in the spiritual, magpadayag kini in the physical. So if you are spiritually blessed, it will manifest in the physical. Mao lang gid na. Muna ang tao, bisag unsag paningkamot niya, namay madunggan na ito, mamingon nga, si Kuan lagi, walang halaga, sige no, dato man lagi na. No, si Kuan lagi, gano'n na, wala nang halaga sa Ginoo, na-promote man lagi na. Ayaw i-compare imong kaugalingon nga ito niya. Kaya kung ikaw tinawag sa Diyos, hangtod nga dili ka mo respond sa pagtawag sa Ginoo sa imong kinabuhi, magpabilin gyud kang tiuro. Kay gusto sa Ginoo i-lift up ka. Pero magpalayo man ka sa Ginoo. The only one that can lift us up is God. So kung panang ditingurana, pastor, wa man na siya nangalagad sa Ginoo. Ngano man laging na-bless man gyapon na, ang ilang na-enjoy is general blessing. General. Kung sa tambal pa na, generic. Sa kalahian sa branded nga tambal o generic. Ang generic, barato. Pamasa. Pero less Effective. effective. Tinood mo na. Pero palit ka branded, mahal, pero effective. So ahamon ka na. Katong generic, o katong branded. It is the same way with general blessing versus specific blessing. Na ay mga specific nga blessing sa Bible that only those who are in Christ will enjoy. Kato lang mga Kristohanon may maka-enjoy. Muna ayaw mo sigig tutok anang mga kalibutan ng kadato. Those are temporary. Kung nangandoy ka man nga mahimong madato, ayaw diha sa physical. Let it be in the spiritual. Then later on, makita nimo that what God is doing in the spiritual realm will manifest in the physical realm. Makita nimo nga, maski bitaw nga kung ano kanang focus na tagpagalagad sa Ginoo, di na tagasig una-una sa kanunod, buhi lagi gihapon ta because God is moving in your life. Ay mo kahadlok ug kapit sa Ginoo. Usahay, mas mukapit man sa patalim kaysa sa Ginoo. Ayaw dito sa patalim kay makasamad na. Makasakit ra na. Dito kapit sa Ginoo. So, this text, atong ibasa, nagpasabot that we have been put to death to the law so that the law is powerless over us. Hindi sa nako? Ngayon mong gipatay kita sa balaod, aron nga ang balaod wala na igahong bato ka na to. And this is through the body of Christ. Kini nga kamatayon sa balaod is pinaagi sa lawas ni Kristo nga gihala dito sa cross. Dili atong paningkamot, but it is the sacrifice of Christ
aron nga pinaagi ni Kristo mahimo tang gawas nun gikan sa balaod sa laog sa kamatayon, and we are put to death to belong to Christ. Nganong gihimo ni Kristo aron dili na kita gipanag-iya sa balaod kundi dili gipanag-iya na kita ni Kristo. Amen. To belong to Christ who rose from the dead. Ginahan ko sa translation sa King James, to be married. Kasal. Minyo. No? Naay kasabutan, naay agreement. Dili lang nga nabilong ta sa Ginoo nga siya lay nagangkon-angkon nato, but a mutual agreement that, Lord, I am yours and you are mine. Amen. And this is to bring forth fruit unto God. Aron kita magapamunga. The same which sa kaminyoon. Literal nga kaminyoon. Sa biblical point of view, sa biblical yun nga pamaagi is that usa manganak ang babae ug lalaki, kinahanglan sila makasal. Maminyo. It is from the beginning, designed from the beginning. When Adam and Eve, gibless sila sa Ginoo, paghuman sila giminyo sa Ginoo, the two become one, usa pamiingon ang Ginoo, go and increase in number. Wala miingon ang Ginoo, go increase daan, tistingi daan, increase, kung mo increase ba, din balik din kay atong i-bless. But no. Gibless, usa sila daan, usa sila min-increase. There is union, gi-unite sila, gihiusa, usa sila namunga og mga kaliwatan. The same way sa kinabuhing Kristohanon, you cannot bear fruit without being united with God. Amen. Hangtod nga dili ka makigiusa ngadto sa Ginoo, dili ka magapamunga. In 2 Corinthians 9 verse 10, it is God who will multiply the fruits to increase the fruit of our righteousness. Ang Dios maoy muhimo natong mabungahon, ang Dios maoy maghimo nato nga mumultiply kita. Mumultiply ang atong bunga. The same way with sa mga farmers. Kinsa man din ni mga farmers nga kamo maoy nagpabunga sa inyong mga tanom. Kamo ba maoy magpabunga sa inyong tanom? Dili. Mga taglag fertilizer. Di ba ang ato ang responsibility ingon nga farmer is mag-amping sa tanom. Kung kinahanglan habukan dito ang palibot sa tanom, atong habukan. Kung kinahanglan limpyuhan, kuhaan og mga sakbot kay aron nga walay kompetensya nga magsuyop sa mga nutrients sa yuta, atong habukan, gunahan nato, kuhaon nato tong mga sagbot. Kung nakinahanglan ang tanom og fertilizer, then ato kining abonohan. Pag human nimo og trabaho niya na, unsa may imong himuon? Di ba? We wait. Matod pa, kung nangita ko nung magpasensyoso, pangita mo farmer. We wait. Di ba? Mo na, mga farmer. Sa diha nga ato nang giatiman ang tanong, we wait. Naghulat kita. But samtang nagpaabot, nagsigi po tag-check kung kumusta ang tanong. And we wait for it to bear fruit. Ang atong ginahimo is maghulat na lang ta. Kaya naman, it is God that make the fruit-bearing tree fruitful. Ang Diyos mo'y mapabunga ni ini. Di ba, nakabantay mo nga na ay mga tanong nga diin, pag-abot sa season, wala na munga. Punuan sa mangga. Pag tingbunga na sa mangga, wala siya na munga. Nakabantay mo gingana nga season? Kabantay mo? Hinumdum ko dito sa Usamis, bago lang ito nag-istorya ni Pastor Oding. Itong na-share na ko nga ning-abot siya sa time na kanang sige siya sulat og mga verses. Dito gawa sa ilang balay, pila na nagsulat siya mga verses, iyang gibitay dito sa mangga. Ang mangga namunga og mga bersikulo. Muto ingon ko ng mga adik dito sa Usamis, wa na si Kuya Oding. Lupig pa ta.
No, abi nila og naliso na. Pero mo nagingon nga baliw sa Panginoon. Amen. Wala na baliw sa droga, baliw sa Panginoon. Amen. Pero makita mo nato, gi-bless po siya sa Ginoo sa inyo niya na mapaagi niya pagkinabuhi. Matot pa niya inyo siya, pastor, isa ka tuig god wa na munga ang mangga. Isiso na sa tigbunga sa mangga, wa na munga ang mangga. Naa po di ay ingon anak na times kinabuhi. But pasabot di ay, kung ang usa ka kahoy, may panahon nga mamunga siya even out of season, na ako'y kahoy mamunga, dili mamunga even in season. Ngano man na? It is because ang kabubuton sa Dios maoy matuman. Amen. Dili ta makabuot kanus amo bunga. Dili ta kabuot nga kani kahuya dili mamunga. It is God who wills it. Ang Dios may nagbuot niini. Mula sa atong kinabuhi nga Kristohanon, kung gusto tang mamunga, magpaatiman ta ni Jesus nga mao ang gardener. Magpaatiman ta ni Jesus kay siya mo'y muamuma ug mutabang nato, muatiman nato, pinaagi sa iyang pulong, pinaagi sa iyang presensya, mupatambok sa ato ang pagtuo nga kita mutubo into maturity o kita magapamunga og bunga nga mulungtan. We bear fruit not by our own, but it is God's work that enables us to do so. Na kung gusto kang mamunga, wala na sa imong paningkamot. Amen. Bisag kung saan na itong imagine, mamunga ko. Dili na mo sa itong pamagi. Ang saktong pamagi nga mamunga, muduol ta ngadto kang Jesus. Kaya siya man ang source of everything. Amen. So kamatuoran sa spiritual fruit, sa intro ni Pastor Oy. Sige natin, gamay naman eh. Una nga spiritual, nga kamatuoran na hitungod sa spiritual fruit is that in Matthew chapter 13 verse 8, kining espirituhanon nga bunga grows only upon good ground. Kining espirituhanon nga bunga mubunga lamang alang ni atong mga tanom nga natanom dito sa maayong yuta. Sa may giingon diha, Matthew chapter 13 verse 8. O kang uban nahulog sa maayong yuta og namunga. May namunga og balik isagatos ka pilo, kaysa natanom. Ang uban balik sa 60 ka pilo o ang uban balik 30 ka pilo. Amen. Sumatot pa ang katong mga binhi na tagak sa maayong yuta ning tubo namunga o gatosan kanuman, katluan, kapilo. 30 folds, 60 folds, 100 folds. Ning multiply ang mga bunga. So if we read the whole passage, naghisgot diha about sa upat ka klase nga yuta. O kana ka upat ka klase nga yuta, mao ang daplin sa dalan, batuon, katong sampiniton, ug maayong yuta, nagsimbolo sa kasing-kasing sa tao. Naadi ay upat ka klase sa kasing-kasing sa tao. Ug unsa ang respond ni ana ka kasing-kasing sa tao sa pulong sa Ginoo. Gi-explain na ni Jesus sa dihang nangutana mga tinun-an, Lord, unsa may pasabot ni ini nga sumbingay? Nalgot ta sa explanation ni Jesus sa verse 19, unsa may iyang giingon? Kadtong nakadungog sa mensahe may tungod sa gingharian, apan wala makasabot niini adtuon sa iyawa ug sakmiton, gikan kaniya ang mga binhi nga napugas diha sa iyang kasing-kasing. Sama niini ang binhi nga nahulog didto sa agyanan. So gi-explain ni Jesus ang binhi pulong sa Dios, ang katong nagsambog sa binhi mao ang magpupugas, ang nagsultis mayong balita, unya na ay mga binhi nga natagak dito sa daplin sa dalan. Matod pa niya, katong mga bining natagak sa daplin sa dalan, mao katong mga tao nga nakadungog sa pulong pero wala nakasabot. Nakadungog batas pulong sa Ginoo. Amen. Next question, nasabtan ba nato? Amen. Basin wrong context
Basin mamali ang atong application. Kaya wala nagpasabot nga, kay nakabasa man ko diha nga kuan church, mao na ni. Nakabasa man ko diha nga ngayon, mao na. Kinahanglan atong lantawon ang context. Kainom-nom ko atong nag-claim siya sa 1 Timothy chapter 3 verse 15 that the church is the pillar of truth and not the Bible, not the Word of God. Nga nadayon ko niya. Saon man na ang inyong simbahan. Mao ba na kasimbahan? Ingat ko niya. Kay ilahar na di daw tong simbahan. Kung ka na kasimbahan, inyong hagid ay na. Siya amo agad na. Siya daw, balikon na nato basa sa verse 2. Pagbasa sa verse 2, ang pangulo sa simbahan, kinahanglan usaray asawa. Ang inyong pangulo simbahan, nay asawa, wa. Amo na diha, kung ato ta sa translation sa King James, a bishop should be, if you want to be a bishop, kung gusto ka mahimong bishop, saan na bishop? Binisaya sa bishop. Obispo. Kung gusto ka mahimong obispo, kinahanglan aduna kay usa ka asawa o kamao ka mo atiman sa imuhang mga anak. Wa gani asakwa, wa ko'y anak. Kaya yun nga, naay mga tao kusog mo claim. Pero di ay mali ang context. Muna kita nga Kristohanon, kinahanglan dili lang takutob mubasa maminaw sa pulong. Atong sabton. Amen. Ngayon tapat, sabton jud na to. Kinahay mga tao mo walay sa social media. Ikaw pastor, walay mo ka dito sa social media pastor. O dili tanang nagwali sa social media, nagwali insakto. Magkutlog-kutlog bersikulo, pagbasa pa muna mo na yung mention dito nga verse. Pagkalang. Daghan po dayon kayo, amen. Maski wa gyud tong iyahang gipunto dito, wa gyud nagtunong dito sa bersikulo. Ang kamatuoran sa pulong sa Ginoo wala na base sa kadaghang ning amen. Kay ang Biblia, ang pulong sa Ginoo can stand by itself. Wala nagpasabot nga kita sula eskultura po ta mo na yung suban nga wala sula eskultura scripture alone. Dili man ta scripture alone. Ngano dili man ta matawag scripture alone. Tungod kay wa man ta nagbase sa atong personal nga panglantaw sa Biblia, ba kita nagaila sa revelation sa Holy Spirit. Amen. That every text nga atong mabasa should be confirmed within the Bible through the guidance of the Holy Spirit. Amen. Kinahanglan ang Holy Spirit. So, katong mga tao na as dumpling sa dalat, nagsimulos mga tao, nakadungog, pero wa kasabot. Nga wa pa ito kasabot? From the word dumpling sa dalan, ano sa manang dalan? Agianan. Agianan sa mga tao. Posible kining mga tawhana nga nung dili nakasabot sa pulong sa Ginoo kay daghan ng mga magwawalining agi sa ilang kinabuhi. Pantok. Peligro biya ng bisag asa ta kanang gitawag og butterfly Christian. Kaila mo ng butterfly Christian? Lupat diri mo tugpa sup-sup og nektar. Lupat nga po tugpa diri sup-sup og nektar. Wala man ko nag-ingon nga ang ubang mga simbahan dili mao kita ra insakto. Wala ko nagpasabot na. Ang gusto nako ipasabot mao nga kanang giingon diha sa 1 John chapter 4, test the spirit. Amen. Every time maminaw kag pulong sa Ginoo, bantayi ang usa gisulti sa spirit. Test the spirit by searching the scripture. Itan-aw sa Biblia kung sakto ba ito ngayang giwali. Align ba to sa teachings diya sa Bible? Ning align ba to sa tanan nga mga verses nga naa diha sa Bible? Kay once mo kawas na kini, mo na ngayon nga mugna na nasa tao. Kinahanglan every teaching matag pagtulunan must be in the discipline of the Bible. Yan na mayroon nga, history di ay. So, mayroon ko, history can be altered. Maski sa mga, amot ng kanis mga engineers, siguro nag-history ng history sa algebra. Di ba? Pinsa may kuha sa algebra.
Di ba? From mga Arabian na ang nag-claim. Mga kita gitawag algebra. No? Mga Arabian na nag-claim. Pero sa tinuod nila sa history, ang una gyud ng mga tao nga nakabalo about mga mathematics and mga formulas is mga Greeks. And there is a certain place dito nga parte nga diin nasakop siya sa mga Arabs ato nga time, and they rewrite history and claim nga kini nga mga kuan is sila maoy naka-discover. So unsa may nahitabo karon? Pag-ukay nas mga scholars, ang attribution sa maong findings, sa maong nakita nila, na-discover nila ng mga mathematical equation, ilahang gi-attribute sa mga tao nga nag-angkuna. So meaning to say, history can be altered. Pwede mausap. Muna nga nganong sa Bible man ta mustik, pastor, because ang Bible, it stand nagbaro kini even sa pila na ka-season nga miabot. Amen. Just imagine, gikan pa dito sa time ni Moses. From the time of Moses, hangtod karon, that is pila ka tuig naman milabay. From creation to Abraham, from Abraham to Moses, pila ka tuig na. Kang kalibutan gani is approximately 6,000 years. Pila na katuig milabay. Pagsulat in every book, ang iyahang distance is tagpila katuig. Dili lang days ang gap, but years. 10 years, 100 years. And then usa pa ning sumpay ang sunod nga book. Pila na pud katuig milabay, usa pa ning sumpay ang lain nga book, hangtod nga nabuo ang book sa Old Testament. And it stand in season. Amen. Pila na katao nga gusto nga sunugon ang mga copies, mga blueprint sa Bible. Hangtod nabot ang New Testament. Napag magangkon-angkon sila daw naghimo sa Bible. Wa kuyapi. That the Bible, the Word of God, is created sukat pa sa una. Amen. Ngayon diha, the only reliable source nga pwede natong malantaw when it comes to speaking of life, may tungod sa kinabuhi sa tao, is the Bible. Amen. Tuod man, dili nato ika-deny nga naay mga version sa Bible nga naay kulang. But those are only translation. Imo tapat translation ba to? Sama sa atong example kaganiha nga nagbasa ta sa Romans chapter 7 verse 4. Dili man ma-express dito sa Mayong Balita Biblia, wala man na-express dito sa ang pulong sa Dios nga translation. Mao tong gibasa nako sa Greek ug sa King James nga translation aron makuha nato ang context unsa giunod niadto gikan sa original translation nga Griego. And we found out that was gibasa sa Romans 7 verse 4 nga kita namatay sa balaod tungod sa lawas ni Kristo aron nga kita mabilong adto kaniya nga nabanhaw gikan sa kamatayon aron nga kita magapamunga og bunga para sa Dios. Diba, nakuha nato nga dito sa Bisaya nga translation na ay limit. Dili niya ma-express ang full message. Tinuod na ay mga versions sa Bible nga makaimutan nga na ay kulang. That is why importante nga daghan taong translation sa Bible aron nga naatay kalantawan nga usa gigingon dinhi. So kung wala ta mag-research, di ta mag-research pa kayo, dito lang tapaw lang ang atong makita. But the more we dive into the truth sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo, mas makita nato ang tinuod nga mensahe. Ug kana dili na pwede matago sa uban nga mga translations. Amen. Mao na nga mas reliable gihapon ang Biblia. Amen. Mao na mas kikinsang tawo moingon ninyo nga according sa history, according to encyclopedia, according to Google. Kinahanglan mas mulantaw ta unsay gisulti sa Biblia. Dili ta dapat pareha sa mga wayside, mga binhi na tagak sa daplin sa dalan.
Mo nang di nakasabot kay nga naman ang explanation sa daing ani magud. Moingon puti sa dili to mo iya kani mo insakto. Moingon puti sa kani mo insakto ako mali to iya ha. Kato ila tanan mali. Hangtod nga sa kadaghan ng imong ipaminaw maglibog na ka unsay tinuod. That is why there are many listeners but does not understand. Daghang naminaw sa pulong sa Ginoo pero wa kasabot. Hangtod ang uban nangungog na. Ano sa nang nangungog? Kana di nakaklaro ba? Kung ipalit siya og kanang ginanggang. Di siya palit ko ginanggang. Walay sugar ha, margarine lang. Hangtod nga nangungog na siya, giingon to hindi na. Butangag sugar? Ha? Butangag sugar? Ha? Butangag sugar? Ha? Oh. Tando-tando na lang. Di paghatag. Ang gusto niya ginanggang white sugar, pero kinatando-tando man siya, ang nahatag sa yana ay sugar. Bagulbol na yun. Asa man yun? Bungol man yung tindirahan Siya na dito may bungol. Dapat dili tayo nun anak na Kristohanon. So kung inun anak man, kung nadala naman, kinahanglan atong pahabukan pinagi sa pulong sa Ginoo. Paulanan sa presensya sa Ginoo. Kaya ang yuta nga mabasa na sa tubig, mahumog na, padaruhan dayon nato sa pulong sa Ginoo. Ikaduha nga klase nga yuta diha sa verse 20 and 21, batuon nga yuta. Unsa may gingon diha kani mga batuon nga yuta? Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon, sama sa mga tawo nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Oh, malipayon silang nadawat sa mensahe. Miingon na bless ko sa mensahe. Oh, praise the Lord. Kanindot sa wali. Padayon. Apan wala kini makagamot diha kanila, busa dili sila mulahutay. Pero wala kagamot ang pulong sa Ginoo ngadto nila. Batoon. Maningyan, batuon. Buot pasabot, wala sila nahimong rooted dito sa pulong sa Ginoo. Ang ilang gihimo, ilahan lang gidawat ang pulong, gibalon. Wala nila gipagamot ang ilahang kinabuhi dito sa pulong sa Ginoo. Pag-abot sa mga pagsulay. Pag-init sa mga pagsulay. Muingon dayon, duda na ko atong wali ni Pastor ba. Ingon siya ko focus lang gitaw sa Ginoo, ang Dios na ni bahala mo bless. Murag lisod man apiki man. Musampit lang daw ni Jesus ug naa na dibate pagka na dibate Lord Jesus. Wa man wala. Duda ko atong wali ni Pastor man. Usahay magduha-duha na dayon tas mga pulong sa Ginoo nga atong nadawat. Panahon sa mga pagsulay. Rekson may yung panahon bitaw sa mga pagsulay, wala di ko'y mayong laki ano. Di ta makapamantingan. Das magpagsulay kay das magalpod mo na ako. Kaya tao nga itong ninyo siya, ko pastor, mas kituod nga naaanganghi sa Ginoo ipabantay sa tuwa, pero mag-amping gihapon tag-drive. Kay basil niya susog na itong dagan ba, mapatunga si disgrasya, madasmagan niya na ito. Ingon din siya, patunga na si disgrasya, akong dasmagan. Tuod man, punboy na may pauli. Agi may atong tulay. Wa say kontra. Ang tulay kay namay dako kay lungag. Maayo ning pagkasyot sa ligid. Lupad siya. Pag lupad niya nadatugan siya sa iyang angkas. Okay ra ka pastor. Okay ra. Awa lagi. Ingon magbuka ganiha nga imong dasmagan si disgrasya. Nadasmagan gyud. O salamat na lang nga wa gyud ka naunsa. Grasya rin sa Ginoo, salamat gyud tawag nga okay ra. Aksyon biya pod og ngul-ngul daw iyang tuhod, pero sige lang, kaya ra. Di kita makapangante. Amen. 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 Kay panghambog. Kay ang kag-iyas kadaugan ang Dios lang. Muna nga di ta mosalig sa tong kagalingon. Mosalig ta sa Ginoo. So di kalikayan nga may panahon man sa mga pagsulay, dili ka gwanta tungod kay kulang pa ang pagsabot sa pulong sa Ginoo.
Kay the more nga imong masabtan ang pulong sa Ginoo, the more ka mahimong rooted diha sa Ginoo. Mugamot, mukupot ka pagayo. Pareharagod na sa gugma ni Dudong ug ni Inday. Kung si Inday wa say pagsalig sa gugma ni Dudong, dili siya rooted. Abot sa pagsulay, bahala ka diha, Dudong. Kay dili man siya rooted. Ngano di man siya rooted? Kay daghan siya wa nasabtan. Di ako sabot siya batasan, ambot nimo. Mura na magkang bagong tao. Pero once gani nga sila nagkasinabtanay na, nagkailhanay na, rooted na, maski sa pagsulay, uy, unsa man na akong love life nga na may kajuit lain. Kay contest juit. Mga na Pero ikaw nga naa kay pagsabot nga, dili na siya, dili kasi ngitag lain kay ako ra gyud pinakagwapa. Ako ra gyud pinakagwapo sa iyang panlantaw. O way problema. Di magugot ang imuhang dughan. Kay naa kay pagsalig nga di yo ka binuangan sa imong gigugma. You are rooted because you understand nagkasinabtanay mo. Pero wa nagkasinabot. Oh, kisa na ko tiyan kuyo. Ha? Sabot. Nagpapirma lang gani clearance. Di ako sa Ginoo, susama niya nga. Once you are not rooted in the Word of God, moabot ang pagsulay, biya kag pinakalit. But when you are rooted sa pulong sa Ginoo, moabot man ang pagsulay, padayon. So, unsa may buhaton, kung ang atong kasing-kasing, rocking, batuon. Kung na'y na'y bato, saan man ang bato? Kanang bato, ato nang tapukon, kaya ato nang himo na to naghaligi simbahan. Pagwaon ng mga bato, ipadaplin. Ikatulo, verse 22, sampiniton, sa piniton. Og ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga tulukon nga sagbot, sama sa mga tawo nga nakadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka bahin ni ining kinabuhia, ug ang gugma alang sa mga bahan di patigbabaw kay sa mensahe ug dili sila makabunga. Uy, tuwara. Naapoy mga kasing-kasing sama sa sampiniton. Unsa daw ni sila? Sila nga nakadungog sa pulong sa Ginoo. Nakadungog. Ilang gidawat ang pulong sa Ginoo, pero ang mga kabalaka sa kinabuhi, mga pangandoy ni ining kalibutan na, mga lingaw-lingaw sa kalibutan, maoy nakatuok sa ilahang pagtuo og mo'y hinungdan nga wa sila kahinggi og bunga. Sa ato pa, namulak nagsugod. Nagmanifest, nagsugod ang ilahang bunga. Pero wa kahinog, kaya nga naman, gituok sa mga pangandoy ni ining kalibutan. Ngayon, nangandoy man ka mahimong artista. Di ka mahimong artista, di sa imong pagkasulider. Bitaw, no? Matulay ko kuwan kay magpa-appeal ko sa screening sa PBB. Appeal ko screening sa The Voice. Appeal ko sa Awitang Hala. Dito na. Di sa may katahon ni mo dito. Awitang Hala. Di magpaila pag yun. Ako, usa ka Kristohanon. So, leader ko sa among simbahan. Then paghuman dito sa TV, ang gikanta. Maulaw niya pagtanong. Nang dagang mga tao suko, may hindi ka ng pastor, there's one way bagay, sobra na ka-stricto. Hindi na rin kanta nagsikular. Ito, natin tayo niyo ko. Ako, ingon nga pastor, makanta man po kong sikular. Pero unsa nga sikular ng kataon? Kanta kong lupang hinirang, kanta kong ako ay Pilipino, about the national, pwede ko mo kanta na. Mukanta po kong A, B, C, D, E, F, G, kanta po ko na. Kaya, this is number 8. This is number 8. Apple, apple, pwede ito po kanta na. Something nga pwede nato gamiton to learn aron nga naay makatunan ang uban.
But kung ang atong kanta gani is mudalahig na sa uban nga mubati pud mo ani nga mga kasakit. Dapat dili lang ako mo'y nasakitan, dapat kamo pud masakitan pud mo. Kung ingon ana na nga kanta, Sumbato. dili na na para sa Ginoo. Kay ang giingon sa pulong sa Ginoo, awiti og pag-awit kamog malipayon diha sa Ginoo. Amen. Now, makalipay ba ng pusong bato? Mga pinukpok. Makalipay ba ng pinukpok ng Martilyo. martilyo, binuhusan ng binuhusan ng asido, sinaksak ang puso. Namangutana ko, makalipay ba na? Makapadasig ba na sa pag-alaga sa Ginoo? Pero ingon ang pulong sa Ginoo, do everything for the glory of God. Amen. Saan man pagkahimaya sa Ginoo na? Musayaw ko ka, pastor. Musayaw ko. Maybe this time. Pero di ko musaya ng maybe this time. Mo kita ang sayas, pastor, no? Sayang. Sa una, dalaga ko tao kami, si Anan may trainers mga sayaw, maski dili ko dan siros, muna dyan ko sa una, dili ko dan siros, dangerous. Dili ko dan siros. Pero lagi kay, mga to ang palalag kay dancer man, apil kong sayaw. Mahaga ito, mura to. Kung saan nakakawang sinayawan. Na pag ito'y projects, Pastor PJ, o gusto mo mulantang sayaw sa pastor, sa palpito ko kuning sayaw ato. Adlaw sa pagmaya. I-search ninyo, PJ 550, Adlaw sa pagmaya. Sayaw dito sa pastor. Pero ang atong sayaw, makapahimuot sa Ginoo. Amen. Makapalipay sa Ginoo. Kaya kisa may malipay anang mukanta kag maybe this time na. Musayaw kag maybe this time. Yan mo. Paghapak ano. Di ba? Mura naman na og nangan unta karon ako nang higugmaon. Padapli na lang. Ang mga butang nining kalibutan mo ay makapawala sa atong mga bunga. Sayang. Mamunga na unta ug mga maayong bunga pero kay nadalaman sa kalibutan ng pangandoy. Goodbye, bunga. Welcome, pangandoy. Nya pag pangandoy nimo kung ay imong pangandoy wa gani nalay sa kabubuton sa Ginoo. Bisag kung saan nimo paningkamot diha, bisag kung saan nimo kamas diha, apiki gyud ka. Ako mo ang kompostino, nabet ko ko'y pangandoy mahimong lawyer. Sige kung inuniyon na lang. Eskwela ko balik. Saan ko yung eskwela? Eskwela ko glog. May basin din magamit diha nga kung magamit diha nga itong mga kuwan. May na lang, nananap po yung mga lawyer po sa simbahan. Kaya ka na mga kauban na ito, Kristuhanon na ipang daw-daw, gano'n na naman. Sa akong una-una. Pero mo anak ko naman, wa may chance. Di na lang kumaningkamot diha. Kaya ba sino niya o mabisi na lang sa pastor o pamirma o mga notaryo. Pastor, simba na pastor, wali na, ikaw lang wali. Sa kaya ito ni pirmahan kay, dako raban na ikaw kuha. 10% doon eh. Pila ka pahina. Ikaw na wali, hulatan na dito. Pagkantahan sa sikuan. Pirma pa ko din eh. Basin maingon anak na. Maingon na Ginoo. Unahon na deeni mo na imong pirma-pirma ha. Ato lang ning lakaw lang. Dakinas, natukod ang kamot ha. Duha pa gyud ka kamot, isiminto. Saan ka pagpirma? Hindi, focus na lang na kagwali. Muna mga igsuon. Ikaw ra may nangitag problema sa imong kaugalingon. Kung dili ka tinawag diha, ayaw ipugos. Adto ka dito sa dapit nga gitawag ka sa Ginoo. Kay once nga imong mapahimutan ang Ginoo, ingon bitaw nga nato nangutana. Ingon siya, unsa na lang man di ay ang pamaagi sa inyong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Wala ba tay karapatan nga malipay? Uy, bantay mo sa kalibutan kay maayo kay mo gamit og mga tanghaga nga mga pulong. Mo gamit og karapatan,
mugamit og kalipay. Freedom. Ha? Maski ka mo, maghuna-huna mo na ba? Ingon nga Kristohanon, wala ba tay karapatan nga malipay? Ito ba? Naawa? Doon nalanganin mo ba? Naa. But please remember that we are disciples of Jesus. Amen. Mungutana ko, ang Kristohanon ba? Disipulo ni Kristo? Or dili? Or basin followers lang pa? Kaya na may followers of Christ. Ano po'y disciples of Christ. Ang mga Christians, saan na sila? Followers lang ba? Or disciple? Kaya from the word Christian, mga tao nga nagkinabuhi sa pamaagi o pagtulunan ni Kristo. Dili nimo pwede tanggalon si Christ sa Christian. Kaya kung once kwaon nimo si Christ sa Kristohanon, dili na Kristohanon. Hanon na lang na. Iwa na may Kristo. Nga nung gitawag tag Kristohanon tungod kay nagkinabuhi ta diha ni Kristo. Napay ningon, tawag dito sa Ginoo mamahimong Kristiyan. Ang Kristohanon is title na siya sa tao nga nag-alagad ni Kristo. Motong si Apostle Paul dito sa Book of Acts, dito sa Antioch pa to, a year nga nagtudlo siya sa pulong sa Ginoo. Pag human siya sa katuig, sige siya Bible study, gitawag niya mga tao dito nga dapit nga Kristohanon. Title sa mga tao nga nag-alagad ni Jesus. Title sa mga tao nga tinun-an ni Kristo. Now dito ta sa word nga tinun-an or disciple. Pwede ba ka mahimong disciple nga wala kay agalon? Pwede ba ka mahimong disciple without a master? Pwede ba ka mahimong disciple without a teacher? Mao ganing gitawag kag disciple kay nag-ambisyon ka nga mahisama ka sa imong master. Di ba? Pareha ng kung fu. Yung mga karang salida sa kung fu. Duol gayon tong usa ka kuan. Gusto ko master mahimong imong disciple. Oh, aron mahimo kang disciple, push up 1,000. Push up 1,000. Oh, sige, unsay isulti sa master, iyang tumanon. Nga naman tong gipili niya nga master dito sa China, kung mag-isot ka ng martial arts, daghang mga teachers sa martial arts. Daghang klase ng martial arts. Di na lang ako ngalantanan kay di ko kami memorize. Kung gusto ka makaton atong nga pamaagi sa martial arts, mao to nga master imong atuon. Og tudloan kaniya sa ilaha nga pamaagi. Example, Tai Chi. Kung di ka kadaog, tai-tai ka. So ang purpose sa disciple is to become